Sa Hulyo raw, ang target na makalap ang bilang ng mga pirmang kailangan para sa People's Initiative na magsusulong ng charter change. At ayon sa isang kongresista, mukhang aabot sa timeline ang mga grupong nasa likod nito. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ang timeline para sa People's Initiative na nasagap ng mga kontrang sina Senadora Amy Marcos at Kabataan Party List Representative Raul Manuel tumugma sa impormasyong nakuha ni Representative Joey Salceda mula sa mga nagsusulong dito. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July plebiscite. So totoong ireregalo sa zona ng Pangulo yung... That's not the point. The point there is it has to be reasonably actionable. That there's enough time before the 2025 elections. Sa People's Initiative, kailangan ng 3% ng pirma ng mga registered voters sa kada congressional district at 12% sa buong bansa. Pero sagot niya sa mga naghihinalang sangkot ang mga kongresista. Bakit kami? House Initiative PI is a nice headline. But basically, you cannot do it. You have to still live by the spirit of the People's Initiative as it's trying in the Constitution, that it is the people. Galing si Salceda sa Albay kung saan maraming distrito na ang nakakuha na ng required na pirma at may naka 20% pa umano. Tingin niya pasok sila sa timeline at maaabot din ang national requirement. And I think most of the country, I think by next week we must have already achieved the 12%. It's a question lang talaga of physically submitting it to the local COMELEC. I heard that Marco Wangko is trying to beat 50%. Mian Singson has beaten 30% to make up for example, for the slow-moving districts. Sinisika pa namin kunan ng kumpirmasyon si Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangko at Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mihan. Kasabay ng PI ang pagtayo ng Senado at Kamara bilang Constituent Assembly. Kahit sa Senado iniaatas ng Pangulo ang pangunguna sa hakbang, sabi ni Salceda, mas magandang ang sundin ang resolution of both houses 2 ng Kamara. Yung sa Senate will only impact the current 2% of the GDP, whereas the House will impact 14%. Pero sa resolusyon ng Kamara, gusto nitong payagan ang mga dayuhang mamuhunan sa ating mga likas na yaman, utilities, lupain, paaralan, media at advertising. Yan ay kahit tutol daw ang Pangulo sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga lupain, ayon mismo kay Senate President Mig Zubiri. Ni BBM! Tutulan! Labanan! Huwag payagan! Ang grupong Sanlakas naman nanawagan sa publiko na huwag pumirma para sa charter change. Hindi raw tiyatsa ang kailangan, kundi trabaho, pabahay at pagkain para sa mga mamamayan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.